Magsimula syempre sa konting announcement bago tayo mag-start, just a few announcement. Last Sunday would be our celebration ng Father's Day. Kaya huwag kalimutan, yung mga tatay, invite nyo this coming last Sunday of June. And also, ito pong ating June na ito ay nakatutok tayo ngayon sa ating pagiging Kristiyano and at the same time as a nationalist, no? We are ideally saying na tayo ay mga Kristiyanong Pilipino, no? And we must pray for our nation. Ipag-pray natin ang ating bansa at ipag-pray natin ang mga humahawak sa ating bansa. As we start this morning, let's start this by praying. Tawagin ko po si Brother Raymond para ilid tayo sa ating pangunahing panalangin. Brother Raymond? Okay? Let's all stand as we go in prayer. Nandiyan ko pong bawat isa na tumayo tayo, lalapit po tayo sa habag at biyaya ng Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Ama, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus at ang pagkilos ng makapangyarihang Espiritu Santo sa umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na ang inyong layunin po ang makita at mahayag po sa umagang ito, O Diyos. Gamitin niyo po, Lord, ang aming mahal na pastor na daluyan po ng inyong kapangyarihan at kapahayagan sa umagang ito, O Diyos. Dalangin ko rin po, Lord, na ang bawat isa ay inyo po kaming patawarin. Kung may nakita po kayong dungis ng kasalanan sa aming mga isipan at puso sa umagang ito. Marapatin niyo po kami, Panginoon, na kami po'y maging karapat-dapat na sumamba at lumapit sa iyo sa umagang ito, Diyos. Pangunahan niyo po, Lord, ng inyong banal na Espiritu Santo ang umagang ito. At nawa ay maitaas ka namin sa buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Salamat muli, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat sa pagmamahal. Salamat po sa lahat ng ginagawa niyo po sa buhay namin. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Huwag na kayo upo at bago tayo magkamayan, tingnan nyo naman yung mga mukha ng kasama natin ngayong umaga. Okay? Sige. Tingin kayo sa paligid nyo. Tingin kayo sa left, sa right, sa likod. Sabihan nyo, kawayan nyo, sabihin nyo silang Happy Lord's Day. Okay, tawagan si Brother Don para ilid tayo sa ating kamustahan. Kamustahin nyo lahat ng nandito ngayong umaga, at least 50 persons. Ang makakamay ng less than 10, uuwi na. Di joke lang. Okay. Sabihin nyo sa inyong katabi, Happy Lord's Day. Brother Don, please. Okay, so tayo po yung magkamayan. Awitin natin ang Ligaya ng Buhay. Dalawang chorus now. Si Ligaya ng Buhay, kung kilala mo si Cristo. Ligaya ng Buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, siya'y at tumawid po tayo, diretso na tayo sa ating pag-aawitan. Buksan natin sa hymn number 594.
594, awitin po natin ang Faith of Our Fathers. Faith of Our Fathers. Napakaganda nga nung lesson kanina, di ba? Nalaman natin na ang ating mga forefathers in faith ay nag-endure ng napakaraming bagay. But even though they were persecuted, nag-endure sila, nag-persecute sila dahil alam nila ang pananampalataya nila ay totoo. Kawitin po natin itong Faith of Our Fathers with devotion, na ang katotohanan ng Diyos na ating pinanghahawakan ay dapat isa pamuhay natin magpakailanman. So awitin natin, Faith of Our Fathers from first hanggang third stanza. First stanza now, sing. Faith of our fathers, living still, in spite of the John's fire and sword. Oh, how our hearts beat high with joy when that glorious word. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Faith of our fathers, we will strive to win all nations unto thee, and know the truth that comes from God, mankind shall then be truly free. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Last verse now. Faith of our fathers, we will love, both friends and foe, in all our strife, and preach thee to us love knows how, by kindly words and virtuous life. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Ipanguli po natin yung awiting Send the Light sa hymn number 364. Na kahit sabi rin dito sa hymn na ito, send the light, let the light of God, the gospel of God, shine through us and to the world. Kaya awitin natin, send the light from first hanggang fourth stanza. There's a chord comes string, the first verse now, sing. There's a chord comes string, or the restless wind, send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to sing, send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine. From
Amen. Matandaan natin, sa pag-start ng ating worship, the most important part ngayong umaga, mga kaibigan at mga kapatid, hindi lang yung si pastor ang ibibigay niya yung best niya para magturo. Tayo ng mga mananampalataya, dapat ibigay rin natin ang best natin para matuto. No? Kung mayroong mga maingay dyan, ganunin nyo. Ganunin nyo. Kami ng mga bata kami, nasanay kami sa kurot. No? Yung nanay namin, sobrang bait niya na ngayon. Grabe. Pero noon, pag nasa church kami, alam mo yung merong kasing nagtitinda ng mani sa baba nung mga bata kami sa church. Ngayon, pag nagsisimula na yung church noon at nakita kami kagi na, ganun, malutong na, ganyan. Ay, nakaya sanay kami noon sa ganun. Bakit? Kasi maistorbo namin sila. No? At intindihan namin yun. Di ba? Kaya, either na dalawa, kasi hindi ko talaga kayang tumagal sa preaching ng mga panahon na yon. Either na nagsusulat ako, or nananalangin ako nang hindi nananalangin. Tulog. Yan. Ganun ang gawain ko ng bata ko. Pero, by God's grace, nung tayo nakakilala sa Panginoon, nagka-interest tayo sa salita ng Diyos. That's why, as the pastor gives his best mamaya para i-share sa atin, give your best also to maintain and maging ready sa salita ng Diyos. Amen? Ngayong morning, makakarinig tayo ng special number galing sa, I think this is trio. Okay? At tawagin natin itong triyong ito. Okay? Ayan. Trio ng mga young ladies. Okay, let's call them. Sister Angel, Sister Joy, and Sister Tin.
Amen. Amen. Are you blessed? Every day, I'm amazed. Yun ang nasabi ko. Bakit? Dahil sa grasya ng Panginoon. At isa sa pinakamahalagang bagay na ginagawa natin, must be, hindi dapat tayo sumusunod ng bulag. No? Right. Kahit na nasabihin natin tayo ay nasa church every Sunday, kung hindi mo inaalam yung ginagawa mo at walang intensyon, walang purpose, walang motive, you are following blindly. That's right. Wala tayong pinagkaiba dun sa iba na sumusunod lang sa mga leader at mga religion na walang depth, walang value yung kanilang ginagawa. Bakit? Kasi walang intensyon. We are here today para ipakilala, ipaalam, kilalanin na merong Diyos, sabi nga sa awitan nila, na nagbibigay araw-araw, na nagbibigay ng grasya, provision. Kaya, kung titingnan mo kung nasan ka ngayon, this past few days, kung hindi dahil sa Diyos, wala na tayo dito. That's right. And that's one truth. Kahit na meron ka ngayon, pwedeng bigla yan mawala. In an instance. Saan ka na yan ngayon? Di ba? Yan ang mga katotohanan sa buhay. Kaya, tayo mga kapatid, ay araw-araw nagpapasalamat sa Panginoon. As we go further sa ating service, tawag ko na po ang choir. As we sing this song, one of the important part ng isang pagiging Kristiyano, hindi may aalis sa isang Kristiyano na siya ay Pilipino. Tayo ay dikit sa ating nasyon. No? Bawat isang bansa ay binubuo ng mga lugar sa Pilipinas. Merong 3, Luzon, Visayas, Mindanao. Bawat isa dyan ay binubuo ng mga rehiyon at mga rehiyon ay binubuo ng mga munisipalidad, no? At bawat munisipalidad may mga barangay, bawat barangay may mga pamilya. At bawat pamilya ay may mga tatay, nanay at mga anak. Importante na makita natin, ang bumubuo sa nasyon ay tao. That's right. Kaya kung tayo ay magiging matapat na lingkod ng Diyos, matapat na tagasunod ng Diyos, at maipasa mo to sa iyong anak, makita ng mga kaibigan mo ang pagiging isang Kristiyano, hindi na lang tayo magtataka na ang Pilipinas ay magiging isang bansang may mga matuwid na naninindigan sa katotohanan. Babasahin ko sa inyo ang nasa 1 Kings chapter 18:21 as we sing this song. Sabi dito sa unang mga hari, 18:21, babasahin ko po, dyan na lang kayo sa inyong upuan because this is a contextual verse. Sabi dito, si Elias ay bigyan ko kayo ng context bago ko pala basahin. Ito nung panahon na si Elijah ay hinarap ang hari, isa sa pinakamasamang hari sa panahon ng Israel, na kung saan nagkaroon siya ng asawa at ang asawa niya ay hindi Israelita. Ito ay isang pagano, no? Dahil doon sa kanyang asawa, nakapasok ang paganismo o ang tinatawag nilang Baalismo sa loob ng Israel. Ngayon, nirebuke ni Elijah ang mga may hawak ng otoridad na to. Pero dahil siya ay isang tao lang rin, pagkatapos nito ay nagtago siya dahil natakot rin si Elijah doon sa kapangyarihan ng reyna na ito na itinataas ang Baalismo. Hanggang sa ang Diyos ang tumulong sa kanyang makatayo ulit at hinarap niya ang haring ito. Nanunood ang mga tao ng Israel. Sabi niya sa mga tao, sa unang hari, 18:21. Si Elias ay lumapit sa buong bayan sa harapan nila bago niya harapin yung hari at yung mga napakaraming propeta ni Baal. Bago niya harapin yon, hinarap niya muna ang sambayanan. Sabi niya, hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang opinyon o sa dalawang magkaibang kuro-kuro? Bakit? Kasi sila ay naniniwala sa Diyos,
Pero at the same time, hinahayaan nilang pumasok ang kultura ni Baal sa loob ng Israel. Alam niyo ba kung gaano kalalim ang kulturang ito nung pumasok itong reyna na ito sa buhay ng mga Israel sa panahon na ito? Sabi ni Elias, kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Siyempre, kung tao sila ng Diyos, yes, susunod kami sa Diyos. Pero sabi ni Elias, ngunit kung si Baal, sa Kanya kayo sumunod. Alam niyo ang reaksyon ng mga taga-Israelita? Wala. At ang bayan Hindi. ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Ibig sabihin, they are still conflicted if they will serve God or accept this new culture in God na kung saan may nakukuha silang kasiyahan. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi lang ito para sa kanila. Ito rin ay reflection sa ating mga Kristiyano. Ang rason kung bakit nagkakaganyan ang gobyerno natin, nagkakagulo sa Senado, kasi hindi tayo nagkakaroon ng malakas na boses pagdating sa ating panuntunan pagdating sa kabanalan at katuwiran. That's right. Kung ang mga simbahan ay bokal sa kanilang pagsasalita, sa katuwiran, kaayusan, kabanalan, lahat ng makakarinig nito magiging takot sa Diyos. That's right. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi tayo hiwalay sa ating bansa. Parte tayo ng bansa. Kaya nung tinanong ni Elias ang mga taong ito, ang gusto niyang i-provoke na question, anong ginagawa niyo? Tao kayo ng Diyos, ba't hindi kayo nagdidesisyon? Magdesisyon kayo. Kung ang Diyos ay Diyos, sundin niyo siya. Amen. Kung si Baal, sundin niyo siya. Pero anong nangyari? Walang sinabi. Kaya, nung nagkaroon na ng hamunan, nauna yung mga propeta ni Baal. Sabi ni Elias, nasaan ang Diyos nyo? Nasaan ang Diyos nyo? Natutulog ba ang Diyos nyo? Parang pinaglaruan ni Elijah itong mga propeta nito. No? Pinaglaruan niya, asan ang Diyos nyo? Pero nung siya nang tumawag sa Diyos, sa isang malakas na kidlat, sunog yung sakripisyo, pati yung tubig sa paligid, ay walang natira. Dahil ang Diyos ay Diyos. Amen. Kaya pumili ka ngayon, kapatid, kaibigan. Hindi ka hiwalay sa nasyon. Parte ka nasyon. Parte ka ng nasyon. Parte ka ng isang pamilya. Parte ka ng isang gobyerno. Parte ka ng isang bansa. Parte ka ng simbahan ito. Kailangan mong maging bukal pagdating sa values na pinupursue ng Panginoon. Holiness, justice, and love. Pakinggan natin ang once to every man and nation.
Purihin ng Diyos. Salamat po sa choir at napakaganda po sa mensahe ng inawit. Doon ako bibi ng malakas doon sa youth. Ano po yung kabataan natin, ang daming kabataan, no? At mamaya pagkatapos ng preaching, ulit makalimutan, ay tatawagin ko per batch. Kasi pag-pray natin sila. Recently lang sa Metro Manila, may nagkasal. Parehas babae. Yun ang sobrang pagmamahal ng magulang nila. Pinayagan nila ng ganun. Hindi yung pagmamahal eh. Hindi yung pagmamahal, mga kapatid. That is demonic. Hindi yung pagmamahal. Pinabayaan ng magulang niya na ganun? Oo. Kaya anong nangyayari sa bansa natin? Napapalo ng Diyos. Tama naman po yung sinabi ni President David, na kung lahat tayo vocal, na yung mga anak natin, tinuturoan natin ng tama, paglabas hanggang doon sa school, mamumuhay yan ng may righteousness. Hindi yan sasama doon sa mga kabataan ganun ang utak. Pinasusunod ng diablo. Kaya ang ganda ng inawit, mga kapatid. Salamat po sa mga nagdala ng bisita, nagdala ng pamilya. Ibig sabihin, tinuturuan nyo ang inyong mga anak na kung tayo sakaling mag-retire o mamahinga, ako 60 plus na rin, salamat sa mga senior kaysa sa akin dito, na nakita ko sa inyo bilang inyong leader, na kayo nagpapatuloy kahit may karamdaman kayo, kahit nahirapan kayo, nandito kayo, for the sake na mga kabataan, ito hindi mapahamak sa dulo ng kanilang pagiging matigas sa mga ulo. Okay? At ngayong umaga, bago tayo mapalaot, salamat po, pinasasalamatan ko ang Diyos. Ano po, dahil yun sa mga, ang dami nating prayer request, sinasagot pa isa-isa. Ang mga anak natin nag-aaral, hindi namin inaakala, binibigyan sila ng pabor ng Diyos. Ang sikreto, mga young people na nag-aaral, sikreto bigyan ko kayo. Ang simbahang ito, binibigyan ng pabor ng Diyos dahil mahal ng Diyos ang lugar na ito. At kung kayo ay, sabi nyo, takot kayo sa Diyos, kilala nyo ang Panginoon bilang inyong tagapagligtas, ang sabi ng Matthew 6:3, kung inyong i-recite, Matthew 6:3, sabi? Okay. Matthew 6:3, hindi pa rin natin sa ulado. Unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay, okay, ay kanyang ibibigay. Kapag kayo, hindi natin kayang tapatan ang katapatan ng Panginoon, pero alam nyo, yung kanyang grasya at habag, yun po ang nagbigay sa atin ng pabor kung ba't may natatanggap tayong grasya mula sa Diyos. Salamat sa Diyos, nakatayo ako. Ano mo, mga kapatid, pag umaga, pagising ko, gumaganan ang buong mundo namin. Actually, di nyo nararamdaman tuwing minuto, segundo, or 30 minutes, 1 hour, gumagalaw po ang ating, maglagay kayo ng baso sa table. Papansin yan, maya-maya, gumagano ng tubig. Alam niyo kung bakit? Buhay ang tinutungtungan natin ito eh. At ito yung nagpapahayag na kung tayo yung mga magulang nagpabaya sa ating tungkulin sa ating mga anak na ito, at sila'y katulad ng inawit ng choir, nandoon eh, yung mga tao hindi nagsasalita. Sa Diyos ba talaga kami? O sa kamunduhan? Di ba? Yun po at napaganda yan ito. Ngayong umaga po ay buksan natin ang ating Biblia dito po sa aklat ng Luke 24, Kapitulo 24, talataang 25 hanggang 32 ng inyong mga Biblia. Luke chapter 24, 25 to 32. At for the sense of reading, simulan natin po siguro ng verse 25. Siguro simulan natin ng verse 24 para mas maganda. 24, kayo po ang 24, 25 sasagot hanggang makarating ng verse 32. Okay, Luke chapter 24. At mamaya titingnan natin kung anong title ipapahanap ko sa inyo. Okay? Ang title natin, habang kayo po nagbubukas ng mga Bible, kukunin natin ang pamagat mula sa verse 32. Okay? Kaya tingnan po ninyo kung ano ang nakalagay dyan. At yun ang ating magiging pamagat. Paano pag-uusapan natin ngayon, Pastor, ngayong umaga? Okay? So, verse 24 po. Kayo po ang mauna. Verse 24. Handa na po ba kayo? Ready? Basa. Hindi nila nakita. Verse 25 po kayo. Then said he unto them, ang tanong ko po muna bago tayo magbasa, naunawaan niyo po ba nung binasa niyo ang verse 25?
Ang nagsasalita po dyan ang Panginoong Jesucristo mismo, ha? Isinulat ni Dr. Lucas. Okay? Next po, verse 26. Hmm, 27. In the beginning, expounded unto them. Okay, bago tayo mag-28, bakit sinabi dito ni Dr. Luke sa kanyang pagsulat, sa pasimula pa lang, mula pa kay Moses, yung people, nakikinig ba kayo? Kilala niyo ba si Moses? I thank you, Lord, na ituro ng mga magulang natin sa lugar na ito, ng mga lola natin, lolo natin, na mula kay Moses hanggang sa kay Revelation, kay John, na ituro sa atin ang lahat ng alituntunin ng salita ng Diyos. Kaya wala kaming, wala kaming kasalanan. Na ituro pala. Okay, sabi niyo, alam niyo kung sino si Moses. Therefore, na ituro sa inyo, magmula doon ang palatuntunan o ang plano ng Diyos mula kay Moses hanggang sa Revelation. Next verse po, kayo na. Okay, wait lang. Sabay-sabay. Ready? Basa. Kung nga pa, senyorito, katulad ng mga disipulo, nung umalis ang Panginoon, nagpapatuloy sila kahit walang kanilang pastor. Sa inyo po, pag nasa bahay na kayo, di na ba kayo nagpapatuloy magbasa ng Bible? Ganun po ang naiintindihan ko dito sa verse. Next verse po, kayo na, verse 29. But, gagabi na, and went to tarry with him. O, dito ka na muna, Ika. Okay. Hospitality ng mga Kristiyano. Verse 30, and it came to pass, Okay, verse 31. Okay, thank you very much. Alam niyo po ang istorya dito, nagsimula dito na sila po ay naglalakad pa Emmaus. Sa mga nabasa na po ito, nagdevotion kayo sa lugar na ito, anong araw ito? Binabasa natin, anong araw ito? Ito ay araw ng? Hindi pa nyo alam. Sino nakakalam? Ang tinutukoy po ditong sulat ni Dr. Luke, this is Sunday. Upon the first day of the week, nagpapakita ang Panginoon after ng resurrection. Nagpakita kay Mary, nagpakita sa mga disciple, at nagpakita sa dalawang brethren sa Emmaus. At ang sabi dito sa verse 18 yata, kung di ako nagkamali, dalawang naglalakad, sumali si Christ. Ang isa doon si Bartolomeo, at ang isa doon, maraming naniniwala, yung writer mismo, si Dr. Lucas. Okay, tayo po ay mag-uusap. Ano po ang title natin sa verse 32? Ano po ang sabi ng verse 32 pakilabas? Ano po ang napansin nila sa verse 32? And they said one to another, did not our heart burn within us while he talked with us by the way and while he opened to us the scripture? Ano po ang title natin sa verse na yan? Paglinggo, kayo ba ay interesado? Mayroon bang parang interesado ka sa puso mo na gusto kong makarinig ng preaching? Yan po ang tinutukoy ng verse. Is there burning in your hearts for the Lord? Mayroon po ba? Sana po ay may maituro sa atin ng Banal na Espiritu ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na sa kabila ng mga pinagdadaanan ng mga anak mo sa nagdaang 5 araw. At ito po yung 6 na araw, pang-7 po ito na upang kayo magpahinga. At lahat ng aming pagpapagal sa isipan, sa physical, lahat namin ito gagawin para sa iyo at hindi para sa amin man, kundi ang iyo po inuutos na ang iyong araw ay maging banal para sa iyo at hindi para sa amin. Lahat ng sasabihin namin, pag-aaral namin at aming itatanong ay tungkol sa iyo lang, Panginoon, sapagkat alam namin hindi kami mga tagalupa, kami ay naghihintay ng pagkakataon na pagbalik mo, susunduin mo kami sa alapa. Harnawa, Panginoon, ang mga kabataang aming pinaalagaan na nasa puder pa namin, tulungan mo kami, Panginoon, maituro sa kanila ang tamang sinasabi ng Biblia at hindi ang mga nagugustuhan nila at ang mga nais nila doon sa labas ng iyong kalooban. Tulungan niyo po kami ngayong umaga, Panginoon, anuman pong pakasalanan sa aming mga nagawa, naisip, sa puso, hindi pagpapatawad. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at higit sa lahat, Banal na Espiritu, kayo po mag-lead, mag-teach sa aming bawat isa. Gamitin niyo po ang bibig ng iyong lingkod, wala siyang kakayanan, kundi ikaw lamang po. Kayo po ang masunod, ang iyong pangalan maitaas, maipangaral. Hiling namin po ito sa Banal na Espiritu, aming Diyos tagapagligtas.
Amen. Thank you very much po. Ay umaga, is there burning in our hearts? Sabi ng verse 32. Bakit niya po tinanong ito ng dalawa? And ang sabi po ng karamihan nga, at hindi po talaga nakalagay kung sino, and by the way, sabi doon, dalawang naglalakad, ay siyempre, another, kung sa akin man, titingnan ko, parang yung writer, kasi siya nagre-record ng ating binasa sa Luke chapter 24. Kung dalawa sila, walang pangalan yung isa, ang isa ay may pangalan, therefore, yung writer. Okay? At ang isa nagsasalita ay si Christ, dahil nagpakita siya, and alam niyo po ba na ang Panginoon nagpapakita rin sa inyo, nagpaparamdam sa inyo sa mga oras na kayo po ay nasa panalangin? Andun po yan. Okay? So dito, ay una nating titingnan at habang tayo po ay naglalakad, while waiting for the coming of the Lord, nagpapaaral, nagtatrabaho, gumaganda ang ating buhay sapagkat mga anak tayo ng Diyos. Mas pabor ang mga anak ng Diyos kaysa doon sa hindi anak, di ba? So dito po ay pinapakita na habang sila lalakad sa daan ng Emmaus, papunta po ito sa isang lugar. At dito, katulad natin naglalakad tayo araw-araw, na sa araw-araw na paglalakad natin, marami tayong nasasagupang problema sa ating tahanan. Sa ating pamilya, sa mag-asawa, nagkakaroon ng kunting problema yan, pero hindi naman yan nag-aaway kasi mag-asawa yan eh. Okay? At pangatlong kaaway natin dito, yung influensya ng mundo sa labas, na ang mga anak natin nag-aaral sa labas, nandun sila sa mga basura niyo ng kaisipan, at pag-uwi niyan, hindi na ninyo nililinis yan, may problema kayo dyan. Sapagkat ang trabaho ng magulang, ng tatay at nanay sa pag-uwi ng ating mga anak galing sa labas, linisan sila ng mga nakuha nilang basura sa labas. Diba? Pag umaawit sila, naririnig mo ba ang inaawit? O baka naman yung tatay at nanay ang umaawit ng panglabas na awitin, hindi yung panloob. Kasi ang awitan ng mga Kristiyano ay awitan makalangit. Pero kung awiting makalupa na, ay hindi na yung awitin ng Kristiyano. Okay? So dito po ay isa sa pinakita ng verse nating binasa habang sila naglalakad. Tayo naman po bilang mga Kristiyano, naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon ay naglalakad sa mundong itong makasalanan, marumi. Na ang sabi nga ni Peter, Panginoon, paliguan niyo kami. Hindi lang kami naglalakad na puputikan na aming mga kundi pati isip at puso namin, sabi ng Panginoon, ang niligtas ko na, ang nilinis ko na, ay hindi na kailangang linisin uli. Ibig sabihin, mayroon po tayong cleansing mula sa Holy Spirit na siya nagdidikta sa ating isipan na, huwag mong gagawin yan, nagkakasala ka, nagkakaroon ka ng dumi. Okay? So kaya, by way of praying, Lord, forgive us, sabi ni David, Lord, search me, O God, and know my heart. See if there are any wicked ways in me, sabi ni David, kaya sabi niya, linisin mo ako, Panginoon. So dito po ay, number 1, titingnan natin dito, at least madali lang ito, sabi ko sa inyo po ay, practicing ko na, hindi mag-overtime. Sana, unang titingnan na dito, sabi diyan ay, mayroon bang burning, mayroon bang init, mayroon bang desire ang puso natin, as we further read, sabi ng verse nating binasa dyan sa verse 32, balikan natin. Sabi po dito, and they said one to another, hindi ba nagkaroon ng pag-alab ang puso natin? Sabi niya, tingnan sa Tagalog. Okay? At sabi niya, okay? Ayan, okay? Hindi ba nag-aalab? Okay na. Kasi mga kapatid, ay napakaganda dito na i-analyze natin from verse na ito, okay? Dito na tayo magsimula ng analyzation sa verse 14. Pakilabas ang verse 14 dyan sa ating mga text. Okay, simulan po natin. Sabi ng verse 14, okay? Kasi mga kapatid, ay titingnan natin dito, ay bakit sila nagkausap ng ganito. Sabi niya, as they walk together of all these things which had happened. Nung nangyari ito, di ba si Christ ay napako sa krus, inilibing, at pagkatapos, on the third day, nabuhay na mag-uli. At nang magpunta si Mary, at ang mga disipulo, ay doon, wala na daw, ninakaw daw. At yung mga present dito pagka Holy Week, di ba, yung Holy Week sa mundo, tayo po ay nagpipreach dito ng early morning tungkol doon sa resurrection, di ba? Kung ninakaw yun, may time pa ba si Christ na magtupi nung kanyang inilagay sa kanyang tela, di ba? Tinupi yun bago siya umalis. Ibig sabihin,
ang ibig sabihin nun sa mga Hudyo, hindi pa siya tapos, babalik pa siya. Pagka kumakain kasi mga Hudyo, doon sa lamesa, may mga napkin po doon, di ba? Sa mga restaurant. Tapos itong, itong napkin na itong puti, halimbawa, kapag nakita nyo sa lamesa ng kumakain na amo o yung opisyal, yung napkin nakatupi ng maayos at wala siya sa lamesa, ibig sabihin, hindi pa siya tapos kumain, babalik pa siya. Yan po ang kultura ng mga Hudyo. Ay nung si Mary dumating doon, nakita niya wala si Kristo, sabi niya, baka ninakaw. Okay, yun yung paratang. At malayo yon kasi ang topic yun ay resurrection. My point is, kung siya po ay totoong ninakaw, bakit yung nakatakip sa kanyang tela, o sabihin natin kasi nagmamamaypaid ang mga ito, bakit tuping-tupi ng maayos at walang parang iniwan lang basta, di ba? So therefore, ay ang punto doon ng Panginoon nung siya'y umalis, bumangon mula sa kamatayan at siya'y nabuhay na maguli, babalik siya, di ba? Inaasahan niyo ba ang pagbabalik ng Panginoon? Ay, amen. Thank you, Lord. At kakaisa tayo dyan. Now, tuloy na po tayo sa lesson. Pagdating sa verse 15, dapat ito babasahin kasi ang haba kasi kung babasahin pa natin. Habang sabi verse 15 po ay nagsabi dito, okay, na sabi niya, and it came to pass that while they communed together, nag-uusap, ano po? Pag nagsabing nag-uusap dito, okay, tayo pag dumarating, minsan nag-uusap pag maaga pa, di ba? At itong ganito, nag-uusap tayo tungkol sa verse. While they commune together. And ano nakalagay pa sa verse 15? Reason together. Sunday school, di ba? Pag nagtanong, may tanong ba kayo Sunday school? May magtatanong, may mag-reason out. Kaya ang word na reason together ay para tayo nag-Sunday school. Okay? So yun po yung mga nakita ko lang dito nung in-analyze ko ito. Now, balikan na natin po ang first point dito. Sa verse 32, ang tanong doon ng dalawang nag-uusap, di natin nakilala ang Panginoon. Nung sila ay magmula sa verse 15, abang nagpapunta sa verse 25, di nila nakilala. Nag-uusap sila. Sabi nung isa, pambira, ikaw lang ba yung bisita namin sa lugar ng Kamalig na di mo alam ang nangyayari sa lugar ng Kamalig? Sabi nung isa. Okay? Kaya, sinusubukan dito ng Panginoon, mga kapatid. Po, kung kayo ay makaka-analyze ngayon ng mula sa verse 15 hanggang verse 32, sinusukat dito ng Panginoon, parang tinetest niya, hindi siya nagpakilala kaagad na ako yun. Pinag-uusapan yung dalawa, na ako yung nabuhay, namatay, nabuhay, at ito nagpapakita. Sinusubukan ng Diyos, at tinitingnan niya, kaya dito po ay ang kanyang supernatural na, di sila nakilala, isa sa rason, ba't di sila nakilala, mamaya explain ko pa rin yan. Bakit po? Dahil nung siya'y na-resurrect, are you with me? Nung na-resurrect na ang Panginoon, hindi na po yung dati niyang mukha, nung siya po ay naglalakad bilang may katawang tao at siya'y Diyos. At nung siya na-resurrect, nag-iba po ng kanyang figure. Bakit po? Dahil po yun sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya dito, di siya nakilala doon sa verse 16. Tingnan niyo yung mga Bible, wag na muna dyan sa screen, okay? So, pagdating ng 17, ano ang kulang nila? Nag-uusap pa rin yung dalawa. Hindi nila makilala. Pero nung sa binasa natin, pag verse 25, nung gabi na, sabi niya, Sir, gabi na, di na nakikilala si Christ eh. Sir, gabi na, dito ka na po sa amin delikado rin dyan sa daan. Alam nyo, doon lang nila naunawaan, nung kakain na, kinuha ng Panginoon, kinuha ng bisita nila yung tinapay at nag-pray at nagpasalamat. Doon lang sila naliwanagan. Karamihan sa mga Kristiyano ngayong panahon, nanonood sa TV, nagkakagulo. Kaya hindi kilala ang katotohanan. Pero kung kayo siguro mag-focus sa salita ng Diyos, maunawaan nyo ang senyales ngayon kung ba't nagkakaganyan ang mundo natin dahil ang kasamaan ay lalong lumaganap sapagkat malapit na ang Panginoong bumalik. Tama? Tapos ang ganda ng buhay natin sa bahay, noon lang tayo ng report. Hindi ka nga nagpipray, hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Anong silbi na tinawag ka para maging liwanag sa mundong ito? Na ang sabi ng Biblia sa Matthew chapter 5, tinawag ka bilang asin at ilaw. Ito ang tanong ko. Ano ang purpose ng asin, Sister Murillo? Ano ang layunin? Ba't gumagamit tayo ng asin? Pang ano ang asin? Pampalasa? Okay. Para magkalasa ang mga tao. Hindi silang walang mga lasa, mga walang kwenta, di ba? Pagkalasa. Ano pa po? Sino pa kaya? Sister,
Ano ang purpose ng asin? Bakit ginagamit ang asin? Bilang pampalasa? Sa mga mag-iisda, yung tuyo, para mas madali. Asin talaga maalat eh. Kung magbabadi ka, nagtitinda ka ng daing, para hindi masira ang daing, lalagyan mo ng? Ay, salamat, nakuha din. Therefore, tinawag ako para tayo mag-preserve ng mga taong bulok sa mundong ito. Amen! Sayang ang pagiging asin mo kung hindi ka nagagamit sa bahay. Ultimong sarili mong pamilya, hindi mo maturuan. Ay sarap ng buhay mo, tuwang-tuwa ka pa na nagsasayaw sa kamunduhan, sa kasalanan ng anak mo. Kaya nga tinawag tayo ng Diyos para maging preserver dito sa mundong bubulok. At habang siya'y pababalik at hindi pa sa dumarating, ang mundong ito pabulok ng pabulok. Kung wala ang asin at ilaw na katulad mo at katulad ko, wala na po ang mundong ito. Matagal na ito nagunaw. Sabi ko sa inyo, pag-observe kayo, gabi, mga bandang gabi yan eh. Madalas kumikilos yung bulkan na yan eh. Di ba? Tulog na tulog tayo. Paglagay kayo ng bell. O sa, alam mo, ang dami paraan para makita nyo kung anong ginagawa ng lupa. Now, dito mga kapatid, sabi ng dalawang ito, di po napansin nung nakilala nila ang Panginoon, kaya pala nga Brad, sabi nung dalawa, kaya pala kanina habang naglalakad tayo, parang mayroon siyang excitement na nagkakaroon ng pagkilos ang puso ko nung nagsasalita siya. Ito po ang another question. Pag kayo ba nagbabasa ng Bible, mayroon bang pagkilos sa puso nyo na nagkakaroon ka ng desire na maturuan ang anak mo ng tama? Mayroon ba kayong desire pag nagbabasa kayo? Ito pa ang pinaka-worst. Pag nagsisimba kayo, mayroon bang desire ang puso nyo na magpuri sa Diyos? O baka naman, yan naman si pastor, paulit-uliting linya niyang yan. Kapatid, hindi pa ako nagpunta rito magpastor. Hindi ko niwanan ang magandang trabaho ko sa Makati para, kundi nandito tayo, tinawag tayo pare-parehas. Hindi lang po ako tinawag, kayo tinawag din sa lugar na ito para tayo magkaisa, para ang mundong itong nabubulok, ay tulungan natin silang mag-stay ng konti dahil nandiyan pa kayo at ako. Pag tayo inalis na, sigurado ng pagkabulok nito. Naalala niyo po si Noah? Naalala niyo si Noah? Si Noah ay nag-preach ng ilang taon? 120. Sino ang naniwala sa kanya? Amen. Baka, kung hindi mo nakikinig kay pastor ang anak mo, baka sakaling sa'yo, sapagkat tinawag ka ng Diyos, sabi mo, takot ka sa Diyos, sabi mo, kilala mo si Jesus, tapos hindi ka niya nagagamit. Paano nangyari? Number one, tingnan natin, our heart should burn with desire. Dapat may desire kayo na ultimo man lang na bago ka man lang umakyat ng 60 years old, katulad ng iyong lingkod. Sana, matuwa ka man ng Lord, salamat sa pagkilos mo sa buhay ng mga anak ko. Isang araw, pag ako mahina na, di ko man maatina ng kasal niya dahil mahina na ako. Pero magpapakasal siya ng maayos. Hindi yung magtatana na lang sila. Amen po ba? May desire ba tayo ng ganyan sa ating mga anak? Balikan natin ang verse 32. Sabi ng verse 32, ba't kasi kulang ito? 32 please, pakilabas. Okay? Diba? Sabi niyo dyan. 3-2. Okay. Hindi buwang busis ko. 3-2. Yan. Yan. Okay. Tingnan niyo po, nag-uusap sila. Pwedeng mangyari sa atin ngayon ito. Nag-iisip kayo, nag-uusap kayo pag nasa bahay. Usap kayo. Sabi nila, yan, okay? At sinabi nila sa isa't isa. Alam nga naman kausapin mo sarili mo. Okay? Siyempre may kausap ka. Sabi dito, hindi ba nag-aalab ang ating puso pag nakakarinig tayo ng magandang mensahe ng Diyos? O baka naman hindi kaya naiinis ka pag narinig mo si pastor mag-preach ng ganyan? mas worse naman yun, di ba? Ibig sabihin, ayaw mo nung, mga kapatid, kahit ako nung bata, aminin ko sa inyo, kuya high school din, katulad ninyo, mga high school, minsan sabi, pinagpapara atuman ni pastor. Ang tanong, ba't ako narito ngayon?
Yan ang tanong kong malaki. Ba't ako narito? Pinaparatubang pala ako ng pastor ko eh. Ang di ko alam noon, dito pala yung galing. Hindi mo pala yung galing sa puso niya. Tama po? Tama po ba? Naniniwala po ba kayo dito? Tapos sabi mo na naman mamaya, sabi doon, and they said one to another, yan ang sinasabi ko, pag nagsisimba ako, hindi ako nabibless eh. Naiinis ako sa preaching eh. Amen! Glory to God! Ibig sabihin, hindi ka totoong Kristiyano! Tama! Hindi ka totoong Kristiyano pag gaganyan ka eh. Walang preaching na hindi masakit. Okay, bakit? Personal ko ba ito? Ito po yung sinasabi, oh. Di ba? Nagkakaroon sila ng pag-alab nung nagkausap nila, di nila nakikilala si Christ, pero nagkakaroon na po sila ng reaction. Ang problema, tinawag ka ng Diyos bilang buhay, pero nung itinipon ka sa isang lalagyan, nilagay ka ng Diyos sa isang lalagyan para ikaw magliwanag, para ikaw ay maging asin, preserver ka, pero yung liwanag mo, tinatakpan mo. Tapos yung asin mo, pagka-asin mo, wala kang lasa. Sabi ng Bible, kapag asin na wala ng lasa, ay ginagawang tapakan na lang. Nakita po ninyo, yun ang pinaka-worst na tayo po ay kung bakit ito. Dito po mga kapatid, sa verse mula dito, sulat po sa ng isang doktor, na si Dr. Lucas, na dapat nakita natin kagad dito. Number one doon sa desire natin, na dapat man lang, kahit sa anak mo na lang, kahit hindi na po sa iba, kahit hindi na sa katrabaho mo, kahit hindi na sa kapatid mo. Tingnan niyo po ang Mark 5:19. Mayroon ka malang sanang desire to tell others about Christ. Amen. Tingnan niyo po, Mark 5:19. Bigay ko lang kayo ng mga footnote ko dito. Ano po mga kapatid? Tingnan niyo. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya, umuwi ka na sa inyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila, the word, ibalita. Okay? Ang lahat na ano daw? Kung tatanungin niyo ang iyong sarili, Lord, ano bang ginawa mo nung Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes? Ang isang pinakamaganda sa aking yung lingkod na ginawa ng Panginoon, kapag ako ay nahihilo pagising ko, wala pang 15 minutes, diretso na. Yan po ginagawa ng Panginoon. Okay, so dito po ay mapansin natin, dapat mayroon tayong desire sa puso natin, katulad ng dalawang itong nag-uusap, na hindi na nakakilala ang Panginoon. Pero nung nakita nilang nagpasalamat at ibinales ang tinapay, sabi niya, ang Panginoon pala yun, hindi natin nakilala. Isa sa rason kung bakit natin nakikilala ang Panginoon sa ating buhay, habang naglilid siya, habang gumagawa siya everyday sa buhay natin, ba't natin nakikilala? Ang pinupukusan ng ating mga mata, are you listening? Kaya hindi natin nakilala ang Diyos na kumikilo sa buhay mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa negosyo mo, kasi nakapokus ka sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng sigla. Hindi sa Panginoon na gumagawa ng lahat sa buhay mo. Amen? That's the reason. Pangalawa, okay? Napakagandang privilege sana na anak mo, sabihin mo lang. Isang blessing po namin mag-asawa. Una si David, nung nakita itong burning hell, yun ang nag-drive sa kanya para magsiyasat. Hindi na kami gano'ng nagsulwiling sa kanya kasi medyo grade 5 yan eh. Itong si Dana, maliit talaga. Sa kabatang isip niya, sabi niya, Papa, nanaginip siya ng burning hell. parang ihulog siya sa impyerno. Sabi niya, Papa, Mama, ayoko pumunta ng hell. Anong gagawin ko? Nag-pray kami. Sinulwiling namin. Mga alauna yata yon. Akbay ko, misis ko, akbay namin anak namin. Anak, paniwalaan mo, Kristong nagdusa sa krus, na tayo dapat papatayin doon dahil galit ang Diyos sa kasalanan na ginagawa natin everyday. Pero pinalitan ni Diyos yun, ni Kristo, siya ang napako doon, nagalit ang Ama sa Kanya, dinuhos lahat ang galit ng Diyos sa Kanya. At nung natapos niya ang mission, tayo ay justified na mawalang sala tayo dahil sa pananampalataya kay Kristo. Kaya ngayong umaga, kung hindi mo pakilala ang Panginoon, huwag kang maniwala doon sa pagpapamembro, maliligtas ka. Hindi sa pag-anib simbahan, maliligtas ka. Hindi sa pagiging baptist, maliligtas ka. Kundi sa pamagitan, paniwalaan mo si Kristo nagdusa sa cross, binayaran niya ang kasalanan mo at kasalanan ko. Pag tinanggap mo sa puso mo, magbago ka ng buhay ayon sa salita ng Bible, kayo ay maliligtas. Yan ang katotohanan. Huwag mong iasa doon sa malaking simbahan. Sapagat ang sabi ng Biblia, malapad ang daan patungo sa at makipot ang daan patungo sa. Madalas ko ina-illustrate yan. Ang daan ng katotohanan, liko-liko na, masikip pa. Kung sugarol ka, may manok ka dito.
Babaero ka, may babae ka rito. Paano ka susuot sa masikip? Paano ka dadaan sa kipot? Iwanan mo lahat ng mga bisyo mo. At saka ka dadaan, makakapasok ka sa salita ng Diyos. Sapagkat ang Bible, mahirap sundin. Madali magsabing tinanggap ko ang Panginoon, pero ang hirap mamuhay bilang may kabanalan. Yan ang totoo, mga kapatid. As I preach today, kung iba kakamatay ko, mas mabuti, graduate ako. Pero kung hindi pa, salamat sa Diyos, gagamitin pa ako. Nakikinig pa ba kayo, mga kabataan? Isang privilege ninyo na dito kayo ngayon nakikinig. Sapagkat itong warning. Okay? As I said earlier, kanina, pero napakasama naman. Nagsuot pa ng kung ano-anong suot niya para sabihin siya ay isang leader ng relihiyon, kinasal niya para sa babae. Grabing kasamaan sa mundo ngayon. Okay? Saan nila kinuha yung authority na yan? Siguro ka-prove sa kanila demonyo. Diba? Genesis nagsabi, lalaki at babae. Kinasal si Eva at Adan. Okay, so dito po ay pangalawang desire. May overtime na naman. Okay. Ay, ang pangalawang desire dito ay to light and shine. Matthew 5:16. Ang inyo po bang liwanag o ang inyong patutuo bilang nagbabasa ka, bilang matuwid ka, bilang righteous ka, nakikita po ba ng kapitbahay natin, kaopisina natin, katrabaho natin? Sabi namin ng mga men, pag kami nag-uusap dyan, yes, bilang mga leader tayo, tayo mga leader na nilagay ng Panginoon dyan na magliliwanag ka, hindi ibig sabihin na lahat yan is smooth, kundi may mga katauhan ka na against yan sa'yo pagka nakatalikod ka. Pero pagkaharap ka, nakangiti yan sa'yo. That's the world. Yan ang mundo. Pero wag mo sabihin na kaaway mo sila sapagkat nilagay sa'yo ng Diyos yan. Are you listening? Nilagay sa'yo ng Diyos yan para pangunahan mo siya na makita sa'yo mismo ang kabanalan na nanggagaling sa salita ng Diyos. Hindi ikaw gagaya sa kanilang kamalian. Lalo na po tayong binigyan ng second chance ng Panginoon. Mula doon sa kaniliman na tayo makasalanan, inahon na tayo doon. Gusto mo ba bang bumalik? Iniligtas ka na ng Diyos, inalis ka na doon sa kapahamakan. Pero babalik ka doon para kang baboy. Ang baboy, pag nilinis, sinampo mo pa ito, babalik talaga yan sa lusak. Hindi ka pa totoong tupa ng Diyos. So dito po, ay number 2 na tayo kaagad, sapagkat ang oras ay napakabilis. Okay? Ay, ang ating bang puso, may nararamdaman ba kayong excitement? May nararamdaman ba kayong burning pag-araw na ng linggo? Excited ka? Sweetheart, maaga tayo doon para marinig natin kung ano mensahe ng Panginoon. Mga bata, gising na kayo. May nangyayari ganito, di ba? Ito yung linya ko talaga ito mula pa noon. Linggo-linggo umaga, gadagising mo. Kanta ka pa ng, fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Tapos yung mga bata, gising na kayo, maliligo tayo sa school. Nung ikaw na yung maliligo, aba, wala na yung sabon. Nag-umpisa ka na nagalit. Ano ba ka naman kayo mga bata kayo? Kinakain nyo ba yung sabon? Kabibili ko palang kahapon, wala na. Kinain nyo ba? So pag yung simbahan, sira na. Na dapat ang puso natin ay nagpupuri sa Diyos, hindi yung maliliit na bagay ang ating napapansin. Tama po? So therefore, sabi dito sa ating binasa, na dapat ang desire natin, ipangaral ang Kristong ito, ang liwanag na binigay sa atin, at tayo po ay magliwanag ng gusto sa taong mga nasa kadiliman. Pangalawang punto dito sa dapat ang puso natin ay mayroong man lang pagkilos, mayroong desire, ay binanggit ko kanina, verse 14. Tayo po ay nakikipag-usap araw-araw. Ang ginawa ng dalawang ito habang naglalakad, pakisundan po ng mga technical, dito sa verse 14, sila po ay naglalakad dito, nag-uusap, at sabi rito, okay, sa verse 15, mayroong rason bakit si Jesus sumali. Okay, verse 15 na po tayo. Pakalabas po. Bakit sumali si Jesus nung time na nag-uusap sila? Tandaan ninyo, yan po ay pangatlong araw. At si Kristo po ay nag-resurrect na at nagpapakita siya. And that is Sunday. The day of rest. Nung araw na yon, nagpakita siya. Okay. Verse 15, ang sabi doon, samantala sila nag-uusap, nagtatanungan. Minsan ba dito sa buhay ninyo, sa bahay, pagdating ninyo, tatanungan ba kayo? Ano ba yung pinagsasabi ni Pastor kanina? Nagtatanungan ba kayo minsan sa bahay? Para naman, somewhere along the line, may nagbukas ng Bible. Ay, ito yun, tama naman, nasa Bible naman yung sinasabi ni Pastor pala eh.
Nangyari na po ba sa atin yan na minsan, nagtatanungan kayo doon sa bahay, o kaya habang naglalakad, habang nag-drive, oo nga, ano ba yung sinasabi ngayon na pagkilo sa puso, ano ba yon? Tumitibok-tibok ba? Katulad ng mga kabataan nating lalaki. Iwasan nyo to. Pag nakakita kayo sa school, dahil enrolla na, di ba, nakailang linggo na ang pasukan, mayroon ka talagang bagong crush, ang ganda talaga. Nagpatibok ng puso mo. Dagdag, dagdag. Sabi mo, Ma, may project si teacher, dagdagan mo yung allowance ko. Nung binigay, sabi niya, oy, classmate, alika, paldo ako ngayon, bigyan mo ng rose yun, no? Yung crush ko. Dili. O, iwasan nyo ito, mga young people, young men. Hindi ganyan ang estudyante. Ang estudyante nag-aaral para makagraduate, di ba? Hindi kung ano-anong isinasali nyo. Dagdag yung puso nyo, dagdag ng allowance. Hinihingi lang nga kay mama yun, kay papa, naghihirap sila. Okay. Hindi nga pagpasalamat, pakabigay, takbo na, wala nang pasalamat. Grabe naman mga kabataan. Grabe po ano. So dito ay, sabi diyan, samantalang sila nag-uusap, nagtatanungan, si Jesus mismo lumapit sa lalakbay, kasama nila, pero hindi na nakikilala. Minsan mga kapatid, habang nagbabasa kayo, are listening, minsan nagbabasa kayo, hindi talaga pumapasok sa iyong isipan, ano ba ang nais ng Diyos sa buhay mo ngayong araw na to? Di ba? Monday, nag-devotion ka. Ano bang ibig sabihin mo nito? Parang ang layo sa buhay ko. Kaya minsan, di natin naunawan, you know what? Punong-puno ang isip natin at ang ating puso, number one, ng desire. Bukas pupunta pala ako sa ano, gusto kong maiano tong ano to. Baka ma-close ko tong deal na to. Yes! Kikilalanin nila akong may kaya at magaling sa lugar na ito. Ganun po minsan nakapokus sa mga Kristyano. Hindi na yung puso natin na, Lord, nasaan ang puso ko? Laging nakapokus sa iyo. Laging naka-enclose sa salita mo para pagdating ng panahon na itong mga nasasakupan ko, pamilya ko at kamag-anak ko, ay lahat mayroong takot sa iyo na anumang nais mong ipagawa, magawa namin bago ka bumalik. Sana po ganon. Kaya dito sa pangatlo at titingnan natin dito, at sana po kung hindi ko tumatapos at dito ko tatapusin, okay? Ang priority ng dalawang itong nag-uusap, okay? That they may tell. Upang may masabi sila sa iba. Kasi silang first na nakarinig ng report. Kasama namin ang Panginoon. Uy, alam nyo, Brad, alam nyo mga kapatid, nung naglalakad kami papunta roon, sumama ang Panginoon namin nakilala. Yan po ang dapat trabaho natin. Nagkukwento ba kayo sa inyong mga kamag-anak na si Kristo ang tagapagligtas? Parang wala na eh. Wala nang desire, wala nang alam ang puso nyo. Sa mga young people natin, tingnan nyo, wala na siyang desire kahit sa panghapon, wala may grupo sila, pero parang patay ang young people nila. Bakit? Wala silang desire na sumulong, sumama, para ang young people dumami. Eh mga young people, kayo ang papalit dito eh. Eh sabihin ko pa na dyan si Lula Paking, si Lula Daria, eh may mga ano na yan, hirap na po yung kumilos. Ang mga magagaling na young people ay yung mga nagpapagamit sa Diyos, nagsusulwiling para sa Diyos. Yun ang mga totoo. Eh kami, pastor, medyo may alta presyo na din. At salamat sa answer prayer, may kapatid tayo, sinugod sa ospital para lang magpa-check. Tapos, sabi ng doktor, mag-stay ka na. Salamat sa Diyos at talagang iniingatan ng bawat isa. So dito po ay, ang verse 15, sabi doon, habang sila'y nag-uusap, at sinasabihan kung ano man dapat sabihin nila, mga kapatid, alam mo ko, mayroon kayong natutunan mula nung kayo napunta rito. Ilang taong ka na ba nandito? O ilang buwan na? Huwag mong sabihin, wala kang natutunan, wala kang narinig. Yun po ang sasabihin mo sa kamag-anak mo. Ang sabi ng verse 15, look at this. Okay? Samantalang sila nag-uusap at nagtatanungan. Minsan ba pagdating mo sa bahay, tinanong ka ba ng kamag-anak mo, saan ka ba galing? Diyan lang. Ano ginawa mo? Nag-ano lang. Amen! Ang galing mo talaga. Diba sabi dito habang nagtatanungan, si Jesus mismo lumapit, naglalakbay. Pambira. Yung mga totoong Kristyano, pagbihis ka ng linggo ng umaga, saan ka pupunta? Diyan lang. Di masabi kung mag-church o hindi. Linggo ngayon, ano gagawin mo? Mag-aano lang. Tapos sabi mo, tinanggap ko na ang Panginoon. Kilala ko si Jesus. Takot ka ba sa power ng Panginoon na ito? Na siya nagbigay sa iyo ng lakas, nagbigay sa iyo ng protection, ng provision, kaya ka kumakain, kaya ka ngayon hindi na hospital, dahil sa Panginoon na nag-iingat sa iyo. Napasalamatan mo ba ito? Pero ang madalas sa ating ginagawa natin, puro lang tayo usap.
wala namang patutunguhan ang ating pinag-uusapan. Kaya dito po ay, maliban na sila nag-uusap, sabi ng verse 16, ang kanilang mga mata, kaya hanggang dito sa panahon natin, the same. Habang tayo nagbubukas ng Bible, ang mga mata natin sarado sa katotohanan. Hindi natin maunawaan, bakit? Ayan na naman si Pastor, paulit-ulit na lang yan eh. Sarado ang puso mo na mag-desire ka na may matutunan ka bago ka umuwi. That's the point. Amen. Yan na naman si Pastor, lagi na lang yan sinasabi, linggo-linggo na lang eh. Isarado ka eh. Kaya sa tingin ko, pag sinarado mo ang blessing o ang pintuan ng pasukan ng blessing, wala kang blessing pag uwi. Sarado eh. Pero kung buksan mo lang, siguro naman ang Panginoon gagawa ng paraan. Okay? So dito ay, dilaman po ng verse 16, verse 17. Okay? Sabi ng Panginoon sa kanila, ano bang pinag-uusapan nyo? Panginoon, pinag-uusapan namin business. Tapos magtatayo kami ng bagong McDo. Sa kanya naman, Jollibee sa una. Tingnan niyo po, verse 17. Okay? Verse 17, please. Okay? Sabi doon, at sinabi sa kanila, ano ba yung pinag-uusapan? Eto na. Pag galing simbahan, di ba minsan hapon na uwi na kayo? Ano nang pinag-uusapan nyo? Pastor, hindi na po yun, hindi na yung sakop ng pagsimba. Ha? Anong araw ang hapon ng linggo? Manny, attorney. Anong araw ang hapon ng linggo? Siyempre Sunday, di ba? Tapos sabi mo, hindi na kasama sa pagsimba. Sabi nyo, 6 na araw sa atin. Yung isang araw para kanino? Kanino? Ang isang araw? Wala, okay. Oh. Ang isang araw para kay Panginoon, di ba? Hindi ba natin naubos yan pa sa Kanya? 24 hours yun eh. Darating tayo 8:30, tatapos tayo 12. Di ba? Alam niyo ang dami yung... baka pagpagkita ko sa sumaloob niyo eh. Sabi kasi ni Malakay, dami natin kinukuhang oras na hindi atin. Ninanakaw natin ang oras ng Diyos. Kanya yun eh. Okay? So dito po ay, tapusin natin dito. Ang pangapat dito, nilabang ko yung 19 kasi, but they do politics. Parang nag-uusap lang sila, wala silang patutungan. Pero alam yung pinag-uusapan doon, yung nangyari din talaga. Verse 19. Okay, sabi ng verse 19, di ba? Pakilabas po, verse 19. Okay? Sinabi niya sa kanila, anong mga bagay? Anong mga bagay ang madalas? Nakikinig ba kayo? Anong mga bagay ang madali sa inyong magpapaantig ng puso nyo? Korean telenovela. Umiiyak ko. Diba? Anong mga bagay? Pero alam nyo, kung talagang totoong Kristyano kayo, eto, tingnan nyo, tungkol kay, kaya nagsalita kanina si David eh. Diba? Kasi totoo kayo, kasi mga men kami, mga men, nakikinig ba kayo? Nung panahon namin sa simbahan namin, ang plano namin, mga mayayaman yung mga married men ko eh. Maglalagay daw kami doon yung ilaw ba na, silence please. Hindi yan mangyayari. Kasi mismo mga nanay, para matahimik ang anak nila, dudukot ng candy. Di ba yung tunog ng plastic? Yung nakikinig. Nainggit pa siya dahil may candy, tapos siya wala. Huwag na. The point is, ito po mga kapatid, pag Sunday, tungkol kanino? Pag Sunday, tungkol kanino? Kanino? Ang inyong lingkod. Sabi nga nila, nakakaya sa pastor, tinawag ko ng Diyos, anumang oras pwede niyo akong tawagan. Kung may connection kayo sa akin. Di ba? So yun po ang trabaho natin sa Panginoon. Kaya dito po, ay sabi niya dyan, ano mga bagay? Kundi si Kristo dapat ang ating titingnan. Ito yung maganda rito sa point number 1 natin. Ano ba ang nagpapatibok ng puso mo ayon sa verse 32? Kilala niyo po ba si Abraham? Dito ako magsampul na ako, maubos na rin ang oras ko talaga eh. Ito yung pinakabagandang sample sa point number 1 natin, that our heart should desire, magkaroon ng birth desire, para sa kay Jesus, may pangaral siya, may kwento siya sa mga anak natin, upang lumaki man mga anak natin. Alam niyo mga kapatid, pag anak mo totoong natakot sa Diyos, o totoong tinanggap si Jesus, kahit mag-isa yan sa university, hindi yan basta-basta sasama sa kalukuhan. Kasi alam niya may nanonood sa kanya. Amen!
Yan ang totoo. So dito po ay, pang-apat, sampol ni Abraham. Sino na kailangan kay Abraham? Pakitas ang kamay. Kilala niyo si Abraham? Sinong asawa ni Abraham? Si Sarah. Sinong anak nila? Okay, kilala niyo nga. Now, ikukwento ko sa inyo, simpleng kwento ni Abraham. Si Abraham po, by faith, naging kaibigan ng Diyos. Dahil sa pagsunod niya, pinapunta siya sa Ur. Alis ka dyan, punta ka doon sa sabi kong bayan. Sabi niya, hindi ko alam yun. Pero wala siyang nagsalitang ganon. Sabi ni Abraham, ganun po ba? Yes po, Panginoon. Opo. Madali si Abraham sumunod. Pero magtataka ka. Sabi mo, pastor, kanina, madali si Abraham sumusunod. Yes, ano sabi ng Panginoon? Yes, kagad siya. Pero tingnan niyo mga kapatid, okay? At dito si Abraham, sabi ng Panginoon sa kanya, okay? Yes, Abraham, nakita ko ang pagsunod mo at nakita ko ang pananampalataya mo. Ito po, mga kapatid, dito ako siguro magkuklose. Kasi wala lang akong oras eh. Ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, lahat ba kayo may pananampalataya sa Diyos? Okay, pakilabas po yung Genesis chapter, asan ba yun? Okay, ito na makita. Chapter 22 yun. O di ako nagkamali. Okay. Wait lang, hanapin ko lang po Genesis chapter 22. Yan ang problema sa tumatanda na. Okay. 22 verse 2 yata. Pakilabas nga 22 verse 2 ng Genesis. Ayan. Okay. Okay, dito lang po tayo sa verse na ito. Kung lulubin ng Diyos, di ako magtatapos. Okay. Sa inyong mga Bible, kung kayo may ballpen, underline nyo po yung, sabi yan, thine only son Isaac. May ibig sabihin niya na malalim, okay? At sundan nyo po ng bilog itong word na whom thou lovest. Oh, may ballpen kayo? Okay, dito na tayo mag-umpisa. Kasi bakit po itong Genesis 22 verse 2? Sabi ng Diyos kay Abraham, kunin mo yung anak mo. Nag-iisa yun. Pero ba't nilugtungan niya? Sabi niya doon, whom thou lovest. Na iyong, sa Tagalog, na iyong sobrang minamahal. May mga bagay dito tayo natutunan ngayong umaga. Okay? So, dito po, ay, kapag sinabi ng Diyos, si Abraham, wala po yan, no, wala siyang wait, automatic yan. Sige ka siya. Okay? So, ang isa sa maganda sa nangyaring ito, nung hiningi ng Panginoon sa kanya ang kanyang pinakamamahal na anak, dito po sinusubukan. God is testing Abraham his best desire for God. Pwede po nadaanan nyo na ito na ang Diyos tinitesting tayo at kanyang hiningi ang ating pinaka-best, yung ating pinakamamahal, yung ating pinaka-paborito para sa pagsunod sa Diyos. Nakuha na po natin ang punto. Yung obedience at yung desire natin. Sabi niya ng Diyos sa kay Abraham, kunin mo yung anak mo tapos ibigay mo sa akin. Grabe yun mga kapatid, biruin mo. Si Abraham, sabi ng Panginoon mismo sabi ng Panginoon mismo, tiyan niyo po ang verse, whom thou lovest. Ang sabi ng Tagalog, na iyong minamahal. Okay? Sapagat dito mga kapatid, okay? Katulad natin, everyday sinusubukan ka. Kung ano yung pinaka-iniingat, kung yung pinaka-paborito mo, aalisin ng Diyosan kasi yun po nagiging hadlang para hindi mo siya makita sa lahat ng minuto at oras. Humahadlang yung paborito mong yan Okay? Ano-ano bang mga bagay ang mahal na mahal natin? Ano po? Okay? Ibibigay mo ba sa Diyos yun? Kaya nga iniingat-ingatan mo yan, di ba? Katulad ni Maria, yung kanyang ungkwento, yung kanyang pabango na bigay ng lola pa niya, na mga niya, binasag lang niya sa paano ng Panginoon, nagalit pa si Judas Okay? So, sometimes, ang gusto ng Diyos sa atin, yung pinaka-best natin. Alam naman natin yan, di ba? Pag-usapan natin ang best. Okay? Pag Sunday, pagdating sa best ng buhay mo, ano ang binibigay mo sa Kanya? Di ba yung tirang oras? Di ba?
Yung tirang, kung anong tira, di ba? Pagka Friday, may bilihan. Yung tirang barya, yun ang bibigay mo sa Diyos pagdating ng linggo eh. Kapag pinag-usapan natin ang best, sa palagay ko, hindi natin nabibigay ang best natin para sa Panginoon. Kaya dito po si Abraham nahirapan. Okay? Yung pinakamamahal niyang anak, yung pinakaingat-ingatan niyang anak, kasi nag-iisa lang ito at siya po ay 99 years old, iniisip niya siguro, baka hindi na ako makaroon ulit ng panibagong Isaac. So in this verse, iba-ibang kaisipan dito, kahit mga pastor, nag-iiba-iba kaming kaisipan dito. Sabi ng ibang pastor, sabi ng ibang leader, bakit kasi hindi ang hiningi ng Panginoon si Sarah? O baka kayo, ganun din isipin nyo, bakit hindi hiningi ng Panginoon kay Abraham yung asawa? Sabi ba kasi nga, ang pinaka-best, okay? The dearest, the best, di ba? Kung sino yung pinakamahal mo, yan ang pinaka-the best, di ba? So, bakit nga hindi hiningi si Sarah? Bakit si Isaac? Sapagkat po si Isaac, ibinigay, ilang taon na po si Abraham? 99. Now, kung siya po ay 99, kung binata man, magsultero man itong si Isaac, 110 na siya, di na sila makakapaglaro, di ba? So, dati naman kasi mga kapatid, ito po ang reason kung bakit. Dati naman kasi ang ganda ng oras ni Abraham sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, Abraham, akin na yan, Abraham, punta ka, Abraham ganito, alam nyo, 1 minuto lang nandun na si Abraham. Ito po ang problema. At baka ganito po ang nangyayari sa inyo, pag-isipan nyo maigi. Kung bakit tayo nagkakaroon ng lapse doon sa pagsunod at pagkaroon ng desire para sa Diyos, yung nangyari kay Abraham, parang ganun din sa atin. Yung oras niya, dati pag tinawag siya ng Diyos, nandun ka kasi, yes Lord. Pero nung nandun na yung anak niya si Isaac, yung oras niya, naubos na doon. Yung kanyang attention, naubos na doon eh. Are you listening? Nakukuha ba natin? Kung bakit nagkakaproblema tayo sa pagkaroon ng desire para sa mga anak natin, maturuan sila. Kung bakit nagkakaproblema tayo na magkaroon tayo ng desire sa puso natin na ipangaral si Kristo sa ating mga kamag-anak. Yung oras natin, dahil katulad ni Abraham, yung anak na niya, ang napupukusan ng kanyang oras, ng kanyang attention, wala na sa Diyos ang kanyang oras at attention, nabawas na. Tama? Kung bakit tayo hindi makasunod sa simpleng utos ng Diyos, mayroong namamagitan sa atin, si Abraham ganun din. Yung kanyang anak nung lumalaki na, nung oras niya, nandun na kay Isaac. Ano ba mapapansin natin dito mga kapatid? Okay? Dati naman kasi, nakikinig pa po ba kayo? Dati naman kasi si Abraham at ang Diyos, ang ganda ng fellowship. Kaya lang, okay? Baka ngayon madalas na si Abraham nandoon nakikipaglaro kay Isaac at hindi na po siya nagkakaroon ng atensyon para sa Diyos. Ano ang nag-aagaw sa ating oras pagdating sa pagbabasa ng Bible? Yan ang inyong Isaac! Sino ba yan? Si telenovela? Si cellphone ba yan? Yan po ang inyong Isaac! Tandaan na yan! Like Abraham. Young people, ano ang inyong mga Isaac? Ultimo nga yung memory verse, wala na kayong memory verse eh. Tandaan nyo, darating isang araw, pagdating ng Panginoon, baka itanong sa atin, memory verse, hindi nyo na makuha. Now dito po, yun ang naging dahilan, kaya kung sino man o anuman ang namamagitan sa iyo at nagiging hadlang sa iyo at sa Diyos, yan ang inyong Isaac. Ito yung attitude ni Abraham, mga kapatid. Sabi niya, yes Lord! Pero ngayon, medyo nag-aalangan na siya. Okay? Sa atin, madali ba tayo sumunod sa Bible? Hindi, marami tayong Isaac kasi. Isaac si ganito. Isaac si ganito. Isaac si ganito. Wala. Hindi na susunod ang Panginoon. Wala na tayong desire para ipangaral siya. Kasi may tayong Isaac eh. Umuubos ng oras. Uubos ng minuto. Okay? Napakaraming rason why it is very difficult for Abraham to obey God. Okay? Bakit? Sa atin din naman, napaka-difficult sumunod sa Panginoon. Okay? Ito po ang rason. Number 1, bigyan ko kayo 4 lang para listan nyo po kung gusto nyo. So much love for, sabi ni Abraham, for his only son. Sabi niya doon sa verse, whom thou lovest. Diba? Pangalawa siguro, age gap.
Di ba? Minsan tayo, di ba? Please, huwag kayo magalit sa akin. Minsan tayo, utusan, pag malalaki ng mga anak natin, ay, kayo na lang anak mag-church. Masama pakiramdam ko, alam niyo naman, nag-iedad na eh. Kayo na lang muna maintindihan naman yan ni Pastor. Kayo na lang muna mag-attend. Age gap. Okay? Pag sultiro na ano sabi ko kanina, pag sultiro na si Isaac, 110, di na sila makakapaglaro. Matanda na si Abraham eh. Ito po ang matindi. Love for fellow men. Napakahirap para sumunod sa gawain ng Diyos o sa kanyang salita. Bakit po? Hindi lamang yung edad, kundi anong sasabihin ng iba? Ayo mga kapatid, pag nalaman lamang lang ni Sarah, kung anong gagawin ni Abraham sa anak niya, ano bang gagawin ni Abraham sa anak niya? Anong gagawin? Ano? Yes, alam mo. Thank you, Lord. Alam mo. Alam niyo ba, mga young people, kung bakit ang mga magulang niyo maaga nagigising paglinggo, nagsasaing, nagluluto, para may alay yung mga physical body, sabi ng Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies a living sacrifice. Pero yung mga magulang natin, nagluluto na yung pagsandi ng umaga. Hindi kayo ang nagsasacrifice, mga young people. Mga magulang nyo pa rin eh. Tama! Okay. Sabi niya, Pastor, yan ang hindi tama. Grabe. Now, so much love for his son. Anong sasabihin ni Sarah? Tayo, magaling din tayo. Are you listening? Tayo, magaling din tayo. Nakakaya kayo ba? Sabihin kasi ni Mama sa ni Bianan na inuuna ko pa yung pagsisimba kaysa sa kanya. Ha? Katulad ni Abraham kung bakit hindi siya makasunod ng tama sa Biblia na wala siyang desire sapagkat iniisip niya ang sasabihin ni Sarah. Sa ating mga Kristiyano, minsan iniisip natin sasabihin ni Bianan, sasabihin ni tatay, sasabihin ni nanay. Hindi kayo takot sa sasabihin ng Diyos sa inyo? Thou fool! Sabi ng Panginoon. Okay? Dito po ay, maliban na kung bakit napakaraming dahilan, may reason bakit it is very difficult to obey God ni Abraham. At katulad natin, wala silang burning desire na, alam niyo kung bakit? Wala silang desire na yung anak nila habang bata pa maturuan ng salvation. Bakit po? Sa sobrang over na pagmamahal, hinahayaan lang. Okay? Why it is so hard to have a burning heart and desire to teach the Lord for others, lalo sa mga anak natin? Anong sasabihin ng iba? Anong sasabihin ng anak mo? Ngayon pa. Hindi, okay lang yun. Kahit late. Minsan sa sobrang pagmamahal natin sa ating mga anak lalaki at babae, pagmamahal natin sa asawa, sa asawang babae, pagmamahal natin sa mother, sa father, sa boyfriend, sa girlfriend, kaysa sa Panginoon. Napakahirap nila sumunod para sa Panginoon o magkaroon ng desire dahil sa mga taong ito. Alam niyo po itong story ni Abraham, may message po ito lahat sa atin ngayong umaga. Okay? Kung bakit ang obedience ay napakahirap sundin para sa ating mga Kristiyano sa panahon natin. It is because of so much love for the people. Kasama yung mga anak natin doon. Sinuruan tayo ng example ito ni Abraham sa ating ngayong umaga. A great lesson, put God first. Okay? Di ba yung kanta? I rather have Jesus than silver or gold. Kinakanta natin minsan, pero sabi natin, di, mas mahalaga ang ginto sa akin kaysa sa Panginoon. Which is baliktad. Okay? Don't allow the Creator to stop you in giving glory to the Creator. Huwag nating hadlangan. Huwag nating hayaan na mahadlangan tayo ng mga created being o created things para sundin natin. Kaya mga kapatid, dito po, since na tayo po ay tapos na, ang panghuli dyan ay dapat mayroon tayong heart desire ng determination. Okay? Si Daniel sabi niya, Lord, wag niyo akong payaan na madumihan ko ang aking pagiging banal at righteous. Tatlong bagay mga kapatid. Ang heart ba natin ay mayroong desire para ipangaral ang Panginoon? Number 2, ang heart ba natin mayroong desire na magkaroon tayo ng devotion sa Panginoon?
Dedicated ka sa Panginoon. At panghuli, determinado ba tayo? May pagpapasya ka ba? Amen po ba? Tayo po magsitayo at tayo nagko-close. I believe na dito po magtatapos na mayroon kayo natutunan. Mayroon bang nag-aalab sa puso mo nung marinig mo ang mga mensaheng ito katulad ni Abraham? Dati okay pa. Pero nung may humahad lang, nahirapan na po siyang sumunod. Nahirapan na siya magkaroon ng desire para ipangaral ang Panginoon dahil sa naghahad lang sa kanya na sobrang mahal niya. Ano ba ang Isaac mo ngayong umaga? Tayo po yung manalangin na kilang Diyos. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mensahe na nagsimula kami na magkaroon ka ng burning desire katulad nung magpakita ang Panginoon sa Sunday sa mga disipulo. Di nila nakilala dahil hindi na sila nakapokus sa salita niya at sa mga pangako na iniwan ng Panginoon. Nabulag na sila sapagkat minsan ay nakapokus lang kami sa kung anong mga mahalaga sa amin. At hindi na kami nakapokus sa mga tagubilin mo, sa mga pangako mo. Kaya kami ay nagkakaroon ng problema. At higit sa lahat, mayroon kaming Isaac na humahad lang sa aming mga buhay para magkaroon kami ng desire. Ipangaral ka, papurihan ka, pasalamatan ka. Habang tayo nakayuko, wala pong titingin na kapikit ang ating mga mata. Ikaw at ang Panginoon nag-uusap. Kailan mo huling sinabi, Panginoon, gusto ko pong matanggal ang Isaac na to na humahad lang sa akin at sa iyo, na maging maganda ang fellowship natin, nahadlangan ako ng bagay na ito na sobrang mahal ko, sobrang pinapaborito ko, sobrang pinaprioritize ko sa aking buhay. Lord, tulungan mo po ako na mawala ang Isaac na itong humahad lang sa akin at sa iyo. Baka ito ang maging dahilan kung bakit hindi ka na nagiging desirous, wala nang init ang puso mo para ipangaral ang Kristong nagligtas sa iyo. Pasalamatan siya, dakilain siya. Dakilan Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mensahe na iyo po pinadala. Kung sakaling ang Panginoon di pa naintindihan ng iba, kayo na po bala Espiritu magpaunawa sa kanilang mga puso at isipan. Maraming bagay na kung bakit wala na pong init ang aming mga puso, nakapokus na kami sa mga bagay na nagbibigay sa amin ng saya at hindi na po sa iyo. Wala na ang fellowship natin, malungkot na. Lord, tulungan niyo po kami ngayon. Bago kami umuwi, bigyan niyo po kami ng revival sa aming mga puso. Sabi ni David, gusto niya na laging nagdudwell sa house ng Panginoon, sa simbahan. Gusto niya laging naririnig ang salita ng Diyos. At gusto niya, sabi ni David, gusto ko, Panginoon, gamitin mo ako sa mga ibang taong nangangailangan sa iyo. Bago tayo mag-pray, mayroon po ba sa umagang ito nagnanais? Habang po na kayo ko nakapikit, wala pong titingin. Pastor, ipag-pray niyo po ako. Gusto kong makilala ang Panginoon. Gusto kong makilala siya at maligtas. Itas mo lang yung kanang kamay, ipag-pray ko po kayo. Mayroon po ba? Mayroon po ba? Itas mo yung kanang kamay, ipag-pray ko po kayo. Gusto ko, Pastor, ipag-pray niyo po ako. Gusto kong makilala ang Panginoon na maging aking nakapagligtas. Mayroon po ba? Salamat po, salamat po. Pwede po ibaba. Pangalawang tanong po sa mga Kristiyano na, sino po nag-nais ngayong umaga? Pastor, ipag-pray niyo po ako. Gusto ko na sa pag-umpisa ng Lunes bukas, mawala ang umahad lang sa Panginoon sa akin para maging maganda uli ang aming fellowship. Magkaroon ako ng revival katulad ng dati. Salamat po, pwede po ibaba. Tayo po yung manalangin na kailangan nyo. Salamat po sa mga puso na nagnais, nagtaas ng kamay, Panginoon, para humingi ng tulong sa iyo, Banal na Espiritu, paunawa sa kanilang salita, higit sa lahat, na kami, Panginoon, makaunawa na bago ka dumating. Alam namin, Panginoon, pabulok na po ang sistema ng mundo, magulo na po sa amin sa Pilipinas, pero salamat, nandito pa ang mga asin at ilaw, kaya hindi pa po sila tuluyang nabubulok. Panginoon, bumalik ka na po upang ang lahat ng ito ay maibsan at iblis mo po ang bawat family ng mga Kristiyanong itong nandito. Pagpalain mo po sila spiritually, financially, emotionally, Panginoon, physically, at higit sa lahat, kayo po may taas sa bawat oras namin. Ito po ay aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you very much.